biyaya po ng Diyos na hindi po harap sa inyo pang mangaral ng salita ng Diyos, kanyang kapahintulutan. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Aklat ng mga Awit, 159 verse 6. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Ito po ang bahayag ni Hari David. Nais ko pong ibahagi sa mga talatang ito ang kapahayagan sa kaalaman ng Diyos. Tayo po isa rin na manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pong biyaya na kami ay patuloy na nakakatayo sa inyong pong presensya upang patuloy na aming tamasahin ang inyong pong biyaya ng kagalakan habang kami nakikinig ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat muli kayong magsasalita sa amin. Tulungan niyo po kami na aming pong maunawaan ang inyong mga salita at ito ay patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya at lalo pang maghamon ito sa mga taong wala pa kay Kristo na lumapit at sumampalataya. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang kapahayagan sa kaalaman ng Diyos. Ito po ang ating pong paksa sa hapong ito. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang kamangha-mangha. Marami ang mga hinahangaan at kinabibiliban ng mga tao. Unang-una na rito ang ating technology. Ang mga gadget na hawak ng karamihan ay talagang hinahangaan. Lalo na nung ito ay unang lumabas, mga cellphone ngayon, ang mga cellphone ngayon, kakaiba na. Parang hindi na cellphone. Malalaki na. May mga iPad. May mga cellphone. Katulad ng pinakita ni DJ, talagang ako'y namangha. Dahil pag tinignan mo yung beach, dati ganun lang. Ngayon gusto mo makita yung paligid, iikot ka rin. Gusto mo makita yung itaas, makikita mo rin. Yung paa mo, ibang klase, nakikita natin, kamangha-mangha. Ngunit para kay David, higit niyang hinangaan ang kaalaman ng Diyos. Ito po ang makikita natin sa mga talatang ito. Uli ko pong babasahin, ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Ang layunin natin sa hapong ito ay ilantad ang dakilang kaalaman ng Diyos na inihayag kay David o inihayag ni David. Ano ang mga kapahayagan ni David tungkol sa kaalaman ng Diyos sa mga talatang ating pong binasa o sa talatang ito? May tatlong kapahayagan tungkol sa kaalaman ng Diyos ang makikita natin sa talatang ito. Una po, nakapahayagan ni David sa kaalaman ng Diyos. Ang sabi niya, kahanga-hanga. Ikalawang kapahayagan, ang sabi niya, ito'y matayog. At ang pangatlo na kapahayagan, hindi ko kayang abutin. Una po, talakayin natin ang unang kapahayagan ni David sa kaalaman ng Diyos, kahanga-hanga. Ang sabi niya, ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga. Naroon yung paghanga ni Haring David na kanyang hinangaan ang bagay na ito na kanyang nalaman. Kung ang mga tao ngayon ay namamangha at maraming kinahahangaan sa mundong ito, si Haring David, ang kaalaman ng Diyos, ang kanyang hinahangaan. Ngunit para kay David, o ano ba, ang inilantad ng Diyos kay David tungkol sa kanyang kaalaman at naging dahilan upang si David ay magpahayag ng totoong kahanga-hanga. Mayroon pong dalawang bagay na sa ating katauhan
ang hinangaan ni David sa kaalaman ng Diyos? Una, hinangaan ni David ang kaalaman ng Diyos sa buo nating pagkatao. Ito yung kaalaman ng Diyos na kanyang hinangaan. Una, hinangaan ni David ang kaalaman ng Diyos sa buo nating pagkatao. Kung paano tayo hinubog, kung paano tayo nilikha ng Diyos. Verse 13a, ang sabi po dito pa rin po sa chapter 139, ang sabi, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi. Minsan nabubuhay lang tayo, okay lang eh. Okay lang to, katawan natin. Pero, dito, inilalantad ng Panginoon yung kanyang kaalaman na ang Diyos ang siyang humubog ng ating mga nasa loob na bahagi. Ang sabi ni David, na totoong kamangha-mangha ang pagkalikha sa atin. Minsan pumunta ako doon kila Botbot. Meron po siyang libro. Yung libro na yun, pag binuksan nyo, hindi pa ganyan. Pwede rin pa ganyan, pero kailangan yung buksan na nakatayo kayo dahil babagsak yung skeleton. Pagbagsak ng skeleton, pag inilipat mo, lalagay naman yung mga bahagi ng katawan sa tao, andyan yung puso, andyan yung baga, andyan yung mga lapa, yung atay. Siguro nakakapasyal kayo sa mga nag-e-internet dyan, pagka yung mga nagdodoktor, na marami, makikita nyo kung nakakamangha kung ano yung ginawa dito sa loob ng pati ng katawan natin, yung bituka natin, at yun ay may mga gawain sa ating katawan. Na kung titingnan natin, masasabi natin na totoong kamangha-mangha ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Si Haring David, narinig niya lang ang pahayag nito. Sa atin ngayon, hindi madali, hindi mahirap na makita ito. Yung ating namang loob na nilikha ng Diyos. Napakabuti ng pagkakagawa, ng pagkahubog ng Diyos. Na ito ang hinangaan ni David na kaalaman ng Diyos sa buo nating pagkatao. Ang sabi sa 13b, at sa bakay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Sa sinapupunan ng ating ina, ang Diyos ang siyang naguhubog. Meron na ba kayo nakitang ipinanganak na ang kanyang laman loob ay nasa labas? Lahat? Wala. Pero kung iisipin natin isang gatuldok, pero unti-unting lumalaki at lumalagay sa tamang lugar ng baga, lumalagay sa tamang lugar ang puso, lumalaki pati yung ating bato, lapay, lahat mga bituka, yung maliit na bituka, kamanga-manga. Nabubuo yun ng ganun, na walang nagsasaayo sa loob. Pero sa atin, dahil nasanay na tayo, parang okay lang. Nabubuo lang yung bata, ganun lang. Pero nakita natin dito na ang Diyos ang siyang gumagawa nito. Siya ang naguhubog nito. At ang sabi nga ni Job, nasabi nga ni Job dito sa Job chapter 10, verse 11, ako'y dinamitan mo ng balat at laman, at ako'y hinabi mo ng mga buto at ng mga litid. Hindi yan basta lamang nabubuo dyan. Hindi lang basta nabubuo, nagkakabalat ka, nagkakalaman ka, nagkakamasil ka. Hindi yan. Ang Diyos ang siyang gumagawa nito. Kaya nga, napakabuti at nakahanga-hanga, nakakamangha ang gawa ng Diyos. Meron ba kayong nakita, sabi nga ni Pastor Boy, na tao na ang ilong baliktad? Na kapag umambun lang, konting ambun lang, lunod na. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Perfect. Tumubo yung ilong natin ng ayos. Yung tenga natin. Yun lang, dahil sa kasalanan, kapahamakan, nasisira yung mata, katulad ko. Meron na pipilay. Pero hindi ako ganito nung sinilang. Ginawa ako ng Panginoon na ayos.
Nakita natin na ang kahangaang gawa ng Diyos. Pilit na ginagaya ng tao to, gumagawa ng robot, inahangaan pa nga eh. Ba? Pumipikit na rin yung robot, kulang na ng lumuha. Natutuwa, namamanga. Pero yung tao, nagawa ng Diyos, hindi kinamamangaan. Parang nagmamalaki pa. Pero si Haring David, ito ang kanyang hinangaan. Una, ang kaalaman ng Diyos sa buo nating pagkatao. Kaya gayon na lamang, ang pagpapasalamat ni David sa Diyos. Nakita natin yung verse 14, ang sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ang paggawa sa akin ay kakilakilabot. Kamanga-manga, ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. Nagagawa ba natin yun na magpasalamat? Na kapag ka tayo tumitingin sa salamin, hinahangaan ba natin ng Diyos? Minsan nagagalit na yung mga magulang, ang tagal mo naman sa salamin! Saan ka umahanga? Parang umahanga ka na sa sarili mo. Kulang mo lang pisilin yung pisngi mo. Ganda mo talaga. Ang cute mo, ganda ng katawan mo. Ang ganda ng mga muscle mo. Nagawa ba natin pasalamatan ng Diyos? Lord, salamat. Nilikha mo ako ng ganito. Salamat, Panginoon. At maayos ang pagkakagawa mo sa akin. Si Haring David, nagpasalamat siya sa Panginoon. At sa tuwing makikita niya ang ginawa ng Diyos na ito, nalaman niya ang kaalaman ng Diyos na ito, hindi ito nalingit sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Kundi ang sabi niya sa last phrase ng ating binasa sa verse 14, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. At ang sinasabi niya, utang na loob itong Panginoon sa inyo. Kayo ang gumawa nito. Hindi ito mawawala sa aking kaluluwa. Alam ko, Panginoon, maliwanag sa aking isipan na kayo ang naglikha sa akin. Pero kung minsan, nagmamayabang tayo, pinagmamayabang natin yung kalusugan natin, talento natin, kalakasan natin, yung kaalaman natin, mga diskarte natin sa salita pang mundo. Pero hindi natin napapasalamatan ng Diyos. Na ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng bagay na ito. Dahil Diyos ang naghubog sa atin, buong pagkatao, pati naman ang ating isipan nalalaman ng Diyos. Verse 2b, ano po sabi dito? Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Hindi lamang yung pagkakahubog sa atin eh. Pati yung mga isipan natin. Ang sabi po, nababatid mo ang aking pag-iisip buhat sa malayo. Nababatid dito ng Panginoon. Yung mga iniisip natin sa malayo, ano to yun? Yung mga plano natin sa mga darating. Yung mga iniisip natin. Akala natin, sarili lang natin yun. Ako lang nakaisip nito. Gagawin ko to. Pero hindi. Alam ng Panginoon, nababatid ng Panginoon yun. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating isipan. Siya ang nakababatid ng mga bagay na ito. Kaya nga dapat natin ipinapanalangin ang ating mga plano sa buhay. Kung ano man yung ating gagawin. Alam ng Diyos yun, may mga plano tayo. Kung dalawang kayo mag-asawa nagplano nito, o sarili mo lang nagplano ka, may plano ako, ganito ang gagawin ko. Panalangin mo sa Panginoon. Bakit? Siya nakababatid ng ating isipan sa malayo. Yung mga long-term plan mo, yung mga narinitong plano mo, alam ng Diyos lahat yun. Kahanga-hanga ang kanyang kaalaman. Kahanga-hanga. Alam ng Diyos. Kaya nga dapat ating ipinapanalangin. Ikalawa, ganun din. Ang ating mga pananalita, dapat nating ipinapanalangin. Bakit po? Verse 4. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng yun ay alam mo. Kaya nga yung kaninang umaga, sabi doon sa preaching,
dapat talaga nananalangin tayo sa umaga. Pinapanalangin natin sa Panginoon yung darating na araw na to. Hindi natin alam, katulad ni Ate Sally, bumiyahe siya papunta ng church. May aksidente. Hindi natin alam yung kakaharapin natin mga tao, kakausapin natin. Yung mga lalabas sa bibig natin. Alam na ng Diyos yun, hindi pa lumalabas. Alam niya na. Kaya ipanalangin natin, Panginoon, umaga na naman. Haharap na naman ako sa trabaho ko, sa mga anak ko, sa mga kausap ko. Hindi ko alam, baka bigla ako magalit. Alam niyo na may lalabas na masama sa labi ko. Tulungan mo ako, Lord, na huwag kong mabigkas yun. Na huwag kang magkasala laban sa'yo. Napakahalaga nun. Alam na ng Panginoon yun. Huwag nating hayaan na basta tayo nagising, tatayo lang tayo, mag-iilamo, sa maliligo na, kakain, karas, alis na. Parang okay na, kaya-kaya natin harapin ang buong maghapon. Pero sabi ko rito, bago pa man magkaroon ng salita sa tila ko, o Panginoon, lahat ng yun ay alam na. Kahanga-hanga ang kaalaman ng Diyos. Ikalawa, na hinangaan ni David, na kaalaman ng Diyos, ay ang ating panlabas na gawain. Hindi lang yung loob eh. Hindi lang yung sa isip natin eh. Hindi lang yung buo nating yung pagkalikha niya sa atin. Pati yung ating mga galaw. Ang sabi sa verse 2a, iyong nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y tumatayo. Alam ng Panginoon. Kung ang mga ibon na bumabagsak sa lupa ay nalalaman ng Diyos, lalo na ang kanyang mga tao, yung ating mga galaw, yung ating mga kilos, alam ng Panginoon. Nalalaman niya kung ano yung pupuntahan mo. Nalalaman niya kung ano yung ginagawa mo. Nalalaman ng Diyos yun. Ganito ang ating Panginoon. Kahanga-hanga at inahangaan ito ni David. Verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. May mga plano tayo, may pupuntahan tayo, may mga lakad tayo, pero alam na ito ng ating Panginoon. Kung ang tao ay napagliliman natin, ang Diyos ay hindi. Napagliliman natin ang sarili-sarili nating asawa, hindi tayo nagiging tapat kung saan tayo pupunta. Meron tayong gagawin, hindi natin sasabihin. Meron tayong ginagawa, hindi lingid sa Diyos yan. Mga anak, lalo na ngayon magpapasukan, napaglilihiman nyo yung mga magulang. Maaaring masasabi nyo, meron pa kaming time, meron pa kaming gagawin, pero hindi ka naman po, iba pala yung pupuntahan mo. Napaglilihiman mo ang mga magulang mo, pero ang sabi rito, lantad sa Diyos yun. Alam ng Panginoon yun. Ang mga lakad natin. Hindi natin mapaglilihiman sa trabaho. Nagbabayad ng tama ang kumpanya sa'yo. Pero ibang ginagawa mo. Yung oras mo, kukunin mo, iba yung ginagawa mo. Hindi nila nalalaman. Lantad sa Diyos yun. Alam ng Panginoon yun. Nalalaman ng Diyos ang lahat. Sapagkat kita niya, nalalaman niya ang maging ang ating mga galaw, tulad ng ating binasa dito sa verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Kaya kung ginagawa natin ito ng palihim na hindi alam ng ating mga mahal sa buhay, yung ating mga taong kausap, mga magulang, nagkakasala tayo sa Diyos. Sapagkat hindi natin kayang dayain ang Panginoon. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Dahil nalalaman ng Diyos ang buo nating pagkatao na hinangaan ni David,
ang kaalaman ng Diyos sa dalawang bagay na ito. Dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon ang buo nating pagkatao. Sa Kanya lamang na siya ng karapat-dapat na pagkatiwalaan ito. Bakit? Siya'y naglikha sa atin. Nagubog sa atin. Alam niya. Kung ang gumagawa ng robot, alam niya kung ano ang kahinaan ng part ng robot na yon. Alam din ng Diyos kung ano ang mahina sa atin. Unang-una ang puso natin. Mandaraya yan. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, napakadaya. Basahin lang po natin yun. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya ay sa lahat ng bagay. At lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Puso na nga natin, hindi pa natin maintindihan eh. Kasi kung minsan, akala natin kinakampihan tayo, pero totoo, dinadala na tayo sa kasamaan. Pagka yung mga bata, di ba? Pagka kayo napapagalitan, may bumubulong kayo, may parang nagsasabi, hindi naman ako gano'n. Ganito, gano'n. Kinakakampihan ka ng puso mo. Ganon din tayo, di ba, sa church. Kapag ka tayo, mga kapatid, tayo nakakagawa ng kasalanan at tinutuwid tayo. Di ba, lumalaban pa rin yung puso natin. Pero salita na ng Diyos yung naririnig natin, lumalaban pa tayo. Akala natin, kakampi natin sarili natin, pero ang sabi, dinadaya tayo ng ating puso. Sino makakaunawa? Verse 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya karapat-dapat lamang na sa Panginoon natin ipagkatiwala ang buo nating pagkatao, sapagkat ang Panginoon lamang ang may kakayahang mag-ingat sa atin. Verse 5, ano po sabi dito sa verse 5? Balik po tayo dun sa Psalms 139. Verse 5, iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Isa pang kahangahangang kaalaman ito na ipinahayag ni Haring David. Ang sabi niya, iyong pinaligiran ako. Pinaligiran siya sa likuran, sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Alam natin kung ano yung kamay. Nagre-represent ito saan? Sa kakayahan ng Diyos, sa kalakasan ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, na siyang nakaproteksyon kay David. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. Siya nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin. Alam niya kung ano yung mahina sa atin. Ang Diyos din ay siya magpoprotect sa atin. Ano daw yung kapangyarihan ito? Ang sabi nga, nakita natin yung nangyari ng Yolanda, yung bagyo na yun na napakalakas. Mas malakas pa dun ang kapangyarihan ng Diyos. Kung papaano ang mga Israelita na sila hinahabol ng mga Egyptian at wala na silang magagawa sapagkat andyan ang malaking dagat, anong ginawa? Ang kapangyarihan ng Diyos ang siya nagbukas ng dagat na yun. Nagkaroon ng highway doon sa dagat at ang sabi sila'y lumakad sa tuyong lupa. Kahit na anong maglikha ang tao ng napakalakas na electric pan, hindi niya kayang ibuka ang dagat na yun. Kapangyarihan ng Diyos yun. Ang siyang nag-ingat at nagligtas doon sa mga Israelita. Paano ito? Higit ito sa mga tao ng Diyos ngayon. Sapagkat ang kamay na ito, ang kapangyarihan ng Diyos na ito, ay ipinahayag niya doon sa krus ng Kalbaryo. Na ang ginawang kapangyarihan na yun ang pagliligtas ng ating Panginoon, ang siyang naging dahilan ng katiyakan ng buhay ng isang Kristiyano. Ano man ang mangyari dito sa lupa, alam natin na tayo ay mayroong kaligtasan. May katiyakan. Kaya nga, ito yung Panginoon natin eh. Hindi lang na tayo basta pag-iingatan ka lang na sa mga bagay na kapahamakan dito sa lupa, kundi iingatan ang ating ngayon at sa darating na buhay na walang hanggan. Dahil sa ginawa ni Kristo. Sa mga taong sumasampalataya ito,
Hindi ito lingid sa atin. Kaya ito ay mararanasan na dapat nating tanggapin. Na dapat nating paniwalaan, ilagay natin. Sabi nga, malinaw sa aking puso, sa aking kaluluwa. Ang bagay na ito, sabi ni Haring David. Kaya kung mayroon mang dapat na hangaan sa mundong ito ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dapat hangaan ng mga tao. Ikalawa na makikita natin kapahayagan ni David sa kaalaman ng Diyos, matayog. Ang sabi niya, ito ay matayog. Ito ay matayog. Doon po sa King James, mataas. Matayog, mataas. Kadalasan yung salitang matayog, ginagamit natin. Alam ko yan sa saranggola eh. Pag mataas na mataas yung saranggola mo, maganda ang lipad. Lalo na ito'y walang buntot. Sabi, tayog ng saranggola mo ah. Ang taas ah. Wala siyang buntot, pero ganda ng lipad. Matatag, matayog. Ganito ang kaalaman ng Diyos na nakita ni David. Ganito niya ipinahayag, inilarawan o kapahayagan sa kanyang nabatid sa kaalaman ng Diyos. Matayog dahil ang kaalaman ng Diyos hindi lamang nakababatid ng lahat, kundi ang Diyos ay sumasa lahat, lantad sa kanya ang lahat. Matayog sapagkat sumasa lahat ng dako. Verse 7, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umaakit sa langit, ikaw ay naroon. Kung gagawin ko ang aking higaan o sa Siyol o libingan, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At tahawakan ako ng iyong kanang kamay. Ang sabi doon ni Haring David, ang matayog ito sapagkat sumasa lahat ng dako ang Diyos. Wala siyang mapuntahan. Kahit saan siya pumunta, andun ang Diyos. Sumasa lahat ang Diyos. Kung sumasa lahat ng dako ang Diyos, dapat may kapanatagan tayo. Ito yung sinabi. Dapat may kapanatagan tayo. Mayroon tayong pagtitiwala na tayo papatnubayan saan man tayo naroon. Ano man ang ating ginagawa. Ano man ang nangyari sa iyo. Kahit kay Ate Sally. Ano man nangyari sa kaninang umaga sa kanya. Andun ang Diyos. Nakaalala yung Panginoon doon. Kahit gumagawa, sabi nga sharing namin, gumagawa ng kasamaan ng mga taong ito. May mga panlilinlang sila, may pandaraya sila, nagdurusa tayo mga Kristiyano, pero hindi ito nalihim sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasa lahat. Kaya, naroon ang patnubay ng Panginoon at dapat tayo magtiwala sa Kanya. Saan tayo magtitiwala? Sa ating lakas? Na makipaglaban doon si Ate Sally? Di ba? Makipag-argue ka doon, pilit mo yung sarili mo doon. Doon tayo magtitiwala. Sa pera natin, doon tayo magtitiwala. Kahit anong dami ng pera mo dito, meron mong alam na maraming pera, pero wala pa rin siya nagawa. Hindi niya na kayang bilhin ang buhay niya sa nalalapit ng kamatayan. Kahit anong laki ng pera niya. Hindi niya kayang bilhin ang pagbata. Kahit anong laki ng pera niya. Si may-ari ng SK, sa balita, nakita ko, yung pala yung pala yung may-ari ng SK. M3C ba yan? Nakagano na Mata na lang gumagalaw. Pinapanood niya yung mga ginagawang mga kabutihan na pinapakita doon sa malaking projector, yung kanyang mga pagtagumpay, lahat ng mga successful niya, mga buhay niya, mga kayamanan niya, nakagano na siya. Hindi na nga langit Hindi niya kayang bilhin yun. Hindi tayo makapagtiwala sa pera. Hindi natin mapagtitiwalaan ng tao. Mabibigo tayo.
dapat nating ilagak ang pagtitiwala sa Panginoon lamang. Sa Panginoon lamang. Ito yung mensahe natin last Lord's Day. Proverbs 3, chapter 5, verse 6, trust in the Lord. Narinig natin yun. Na ating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat. Hindi sa sarili nating kakayahan. Wala tayong magagawa. Mapapahamak lamang tayo. Kaya dahil ang Diyos ay siya'y sumasa lahat at lantad sa Kanya ang lahat ng bagay, siya ang may kakayahan upang tayo ay makatnubayan. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Ikalawa, matayog sapagkat lantad sa Diyos ang lahat. Verse 11 and 12. Kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim, at maging gabi ang liwanag na kapalibot sa akin. Kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Nakita po natin, matayog ito sapagkat lantad sa Diyos ang lahat. Walang dilim sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Mga kapatid, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Saan man tayo lugar, walang nakakakilala sa atin minsan pagka napalayo na tayo. Lalo na yung mga nag-a-abroad, di ba? Malayo na ako sa iglesia. Malayo na ako sa pastor. Malayo na ako sa mga kapatiran. Wala nang nakakakita sa akin. Okay, sige, gawin ko na yung gagawin ko. Malaya natin nagagawa. Ang akala natin, makatago lang tayo sa kadiliman. Akala natin hindi na tayo nakikita ng Diyos. Maliwanag na sinasabi na walang dilim sa Diyos. Pareho lang yun. Kahit gumabi, liwanag sa Kanya yun. Nung araw, ang mga laro ng mga kabataan, sipa. Yan ang laro namin. Patintero. Diba? Talagang, naglalaro kami yan. Tumbang preso. Pitiw. Ano yung pitiw? Ganon. Syato. Sa ibang salita, no? Yan, yung mga ganyan. Mandelikado pa nga yun. Pag ginampas na gan. Pag di ka listo ron, tamaan yung mata mo ron. Pero ginagawa namin yun. Habulan. Yan ang mga laro ng araw. Kaya, ang bata ay umuuwing sugatan. Ngayon, ayaw ng mga magulang ng masugatan ng anak. Kaya ang gagawin, na, ka na lumabas. Dito ka na lang, oh. Computer ka. Mag-internet ka. Pero hindi nila alam na hindi na sila nasusugatan sa balat, pero sugat na sugat ang kanilang puso. Sugat na sugat ang kanilang isipan. Dahil ang akala ng anak, kapag wala si nanay, siya na nag-iisa ron at nasa internet siya, computer, saan na siya pumupunta? Ano yung napipindot niyo doon? Mga kabataan, akala niyo wala si nanay, wala nakakakita. Kaya kung saan kayo pumupunta, puro mga kalaswaan, mga bagay na mga, ano tawag dito, yung patayan, diba? Tuwa yung mga bata, makita ko minsan, yung laro lang, binabaril, dugo, meron pa tagap, tinagap, putol, patay siya, tuwan-tuwa. Kaya ngayon nakikita kayo, grabe yung balita niya, parang walang mabas naman ng nalagayang bata pa. Abay, umawak na ito. Sino makita ang pas? Napapabayaan natin, akala natin, okay. Bakit? Wala nakakakita eh. Mga binata, mga kadalagahan, akala niyo wala nakakakita. Pero walang dilim sa Panginoon. Liwanag sa Kanyang lahat. Binibigyan tayo ng kaunawaan dito, sabi ni David. Maliwanag ito sa aking kaluluwa. Naiintindihan ko to. Ang inyong kaalaman ay kahanga-hanga. Napakatayo. Sapagkat hindi lamang yung pagkakaligtas sa amin, alam yung aming isipan, ang puso.
Ang aming mga lakad, lantad sa inyo ang lahat ng bagay, sapagkat kayo ay sumasalahan. Ang ikatlo po na kapahayagan ni David sa kaalaman ng Diyos, hindi ko kayang abutin. Hindi kayang abutin. Yung pagpapahayag po ni David na ito, salitang hindi ko kayang abutin, nais ko pong bigyan natin ng pansin ang pahayag na ito ni David. Yung salitang hindi ko kayang abutin, isang masiging pagsang-ayon ang dapat na tugod dito. Amen! Amen! Sapagkat matapos nating makita ang kapahayagan ng kaalaman ng Diyos, masasabi natin dito, Amen! Hindi natin ito kayang abutin. Sapagkat ito ay isipan ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sa Panginoon lamang ang bagay nito. Sa Panginoon lamang natin dapat ipahayag ang kahanga-hangang ito na kanyang kaalaman, at ang kanyang kaalaman ay napakatayo at hindi kayang abutin. Tulad ni Haring David, dapat sa atin ay magpakababa sa Panginoon. Dapat lamang natin itiklob ang ating mga tuhod sa kanyang harapan. Dapat nating ibigay ang buong pagtitiwala. Dapat nating ibigay ang tamang pagsamba na nauukol para lamang sa ating Panginoon, sapagkat sa kanyang kaalaman na ipinahayag sa atin na tulad ni Haring David, totoong kahangahangan. Ito'y matayog at hindi natin kayang abutin. Nais ko pong tapusin ang ating pong pag-aaral sa mga huling mga salita. Nais ko pong kausapin ang mga wala pang relasyon kay Kristo. Narinig mo ang kapahayagan ng kaalaman ng Diyos. Hindi siya nagbibiro. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Totoo siya sa kanyang mga salita na parurusahan niya ang mga nagwawalang bakala sa panawagan ng kaligtasan kay Kristo. Hindi ka makakatakas sa kanyang paghahatol. Kaya't narinig mo ang kanyang panawagan na ang Diyos ay higit na makapangyarihan, na kaya niya magligtas ng mga taong makasalanan. Dapat kang sumampalataya kay Kristo. Magsisi ka sa lahat ng iyong mga kasalanan sa Panginoon. At ito na ang tamang panahon. Mga kapatid, para sa atin, maging bukas tayo sa Diyos. Maging bukas tayo. Kahit sa ating panalangin, bukas tayo. Huwag tayong mananalangin sa Panginoon ng general. Lord, patawarin mo ko sa aking kasalanan. Gayong alam natin, alam ng Diyos ang laman ng ating isip at puso. Sabihin mo ng lantaran. Sabihin mo sa Kanyang lahat. Kung ano yung sama ng loob mo, sa Kanya mo sasabihin lahat. Huwag kang mag-general na panalangin sapagkat alam naman ng Diyos yan. Mahirap tatanungin pa tayo ng Diyos, saan anak, saan kita doon patatawarin? Maraming ginawa mong kasalanan sa araw na ito. Maging bukas tayo sa Diyos. Maging open tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos sapagkat Siya ang higit na nakababatid ng ating buhay. Siya ang may kakayahan na magbigay ng kaparaanan o solusyon sa problema natin. Siya lamang. Walang iba. Maging tapat tayo sa Panginoon.
Huwag nating hayaang may nananatiling kasalanan sa ating puso at sa ating isipan. Sa huli na sinabi ni David dito sa verse 23 to 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ang buhay natin, hindi lamang tayo lumalakad at nagpapatuloy ng buhay paglilingkod dito sa lupa. Naglalakad tayo patungo sa buhay na ipinangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kaya't nawa, mga kapatid, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Siya ang ating luwalhatiin. Ibigay natin sa Kanya ang nararapat. Dapat luwalhati at magsamba. Tayo lumalhati. Panginoon, maraming salamat po sa inyo po mga salita na naiyayag sa amin ang kaalaman mo. Totoong kahanga-hanga. Totoong ito'y matayog at hindi namin kayang abutin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming pamumuhay sa mundong ito, na kami po ay malayo sa pagkakasala sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami maging bukas sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Tulad ng inyong sinabi sa inyong banal na kasulatan, ano man ang aming mga ginagawa, umiinom man kami, kumakain man kami, sa lahat ng bagay, kayo ay aming bigyan ng kaluwalhatian. Nawa, O Diyos, patuloy niyo pong pagpalain at palaguin ang mga salita niyo upang ito'y makabuhay namin sa aming pamumuhay. Patuloy po kayo na magligtas sa aming kalagitnaan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.